Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga daw sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila eto na nga, nagalit na nga ang mabutihing mga senador sa kaso ni Nanay Elvi Vergara. Tila hindi na nga pinalagpas ni Senador Raffy Tulfo, Jinggoy Estrada at Senador Tolentino ang mga kapitan at si Mr. Ruiz na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na patuloy pa rin ang ginagawang pagsisinungaling ni Franz Ruiz na ito na talaga naman kinakagali talaga ng mga senador na ito. Kaya naman patong-patong na kaso ang isasampa dito pag napatunayan na talagang guilty nga ito. Ngunit dito nga natin makikita na maraming abogado at talagang gusto lamang nilang baliktarin si Nanay Elvi Vergara. Ngunit ang mga testigo na mismo ang nagsasalita at talagang bumabaliktad na rin ang kapitan na ito at linalaglag ang totoong kulay ni Franz Ruiz. Dito nga natin makikita na iba talaga ang ginagawa ng pera na ito. Talagang may kapangyarihan at mataas na ang level at kaya nang magbayad ni Franz Ruiz ng kahit sino paman. Ngunit hindi nga ito makakalusot sa ating mga senador at talagang ginigisa nga sila sa Senado. Kaya naman makukuha talaga ni Nanay Elvi Vergara ang hustisya matapos nga itong bugbugin at hindi na makakita at basag na ang mga bungo at talagang wala na rin ngipin. Dito nga natin makikita na hindi nga lang daw ito minsan binugbog. Ayon nga sa testimonya ng mga testigo na laging nilang nakikita ito at nung pumasok sila ay nakakakita pa si Nanay Elvi Vergara. Ngunit ngayon nga raw ay tila hindi na makakita. Kaya ibang-iba ang itsura na noon at hanggang ngayon sa patuloy na pang-aabuso ni Franz Ruiz na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Usapan sa barangay ninyo? Para po ngayon lang po may mga narinig nga po yan sa social media nga po, yun lang po ang naano po ngayon sa aming barangay. Alin? Dito na po nung may kaso na sila, na ganun daw po pala sila. Ganun, ano no? Parang yung pong inaakusa po sa kanila na nananakit nga daw Ganun po. pa pala sila. Ganun din pala. Ganun pala sila. Ganun. Parang ganun na Nananakit. po. Parang ganun na po, Senator. Nung nalaman mo sa social media na ganun pala sila, na nananakit, anong naging reaction mo? Bilang isang kapitan? Bilang po isang chairman po na yung mga chismis-chismis po, hindi akin pong sinasabihan din po yung mga nagchichismis na Hindi na nga chismis to eh. Totoo na nga opo. nangyayari. Yung sa kumpoy, masakit din po sa akin kasi po, bilang isang chairman po sa aming barangay, wala pong nagre-report sa amin na may ganung So nangyayari. walang dumulog sa inyo na reklamo laban dito sa mag-asawa? Ang naayos namin pong reklamo lang sa kanila, yung sa bayadan po dun sa pwesto, yung upa, Sino nagreklamo? yung may-ari po ng pwesto. Hindi sila nagbabayad. Na-settle din po nila. Ano reklamo? Anong unang reklamo? Nung Yun lang pong inuupahan nila? hindi po pagbabayad ng sa tamang panahon nung sa renta. Bukod doon, sino pa dumulog siya para ireklamo itong mag-asawa? Yun pong sa ano lang nila po, sa basura, ng mga gulay po at saka sa alagang aso. Bali, ilan yung mga dumulog siya na nagreklamo dito sa mag-asawa? Bali po 3 lang po. Sino yung isang inuupahan nila? Saka po yung, Pangalawa yung sa basura? opo, Sino yung yung pangatlo? sa aso po, yung pag-aalaga po ng asong ligaw. Si Aling LV hindi lumapit sa'yo. Bali po yun nga pong nasabi ko nung unang, Sinabi mo lang ngayon, 3 lang eh. Yung inuupahan nila na hindi sila nagbabayad, yung paglinis ng kanilang bakuran, tsaka yung sabi mo yung aso. Si LV. wala po kasi siyang reklamo sa amin, kaya po, Bakit siya pumunta kung walang reklamo? Ang gagawin niya sa barangay hall kung hindi siya magre-reklamo? yun na nga po, Mr. Ano, may standby lang siya? Ano, matutulog siya doon? Makikikapi siya sa'yo? Mr. Chair, pwede makasingit.
with the indulgence of Senator Is, Jinggoy. just to remind the body that after this line of questioning, we will have the executive session. One or two questions. Go ahead, lang. go ahead. Kasi nung last time, di ba, tinatanong kita at sabi mo, dumating siya, madumi, at hindi mo na siya in-interview, na dapat in-interview mo kasi gano'n naman dapat nangyari kapag may dumarating doon sa barangay para magreklamo, in-interview mo siya. Hindi mo siya interview and then dumating na lang agad yung amo. Okay. Kasi lumilitaw, ang basa ko sa mga pinagsabi mo nung in-interview kita nung last hearing, nagsisinungaling ka, parang cuddler ka. Itong dalawa. Now, umokay na itong Mr. and Mrs., umokay na yung doon sa kabilang side, ikaw, hamunin kita ng polygraph test, payag ka, para patunayan lahat ng sinasabi mo sa amin totoo. O sino tinitingnan mo? Abogado mo ito? Okay. Yun lang po, Mr. Chair. Okay. Isa lang ba abogado nyo? Thank you. Thank you. Isa lang ba Senator abogado You nyo? all belong to the same law firm? Pati itong... You have a different law firm? So You iba, belong to a different law firm? Okay. What law firm do you belong? O Makati? Paano mo nakilala ang abogado mo? Ano lang po, sa tulong lang po ng mga kaibigan, libre po sila. Pinabayaran mo sila? Hindi po. Pro bono? Opo, Libre? libre po. Is it true? Pro bono yung services ninyo? Alright. Mr. Oh, Chair. nung- Ay, sorry. last interjection from Senator Tulfo. Meron na. Okay. Gusto ko lang sabihin sa iyo na yung tanong sa live polygraph exam si sentro doon sa binigyan mong salaysay na pagdating nung si victim, nasabi mo madungis, hindi mo pinoses kasi nga madungis at dumating si amo na hindi mo tinawagan at sinusundo siya. Okay. Nakasentro doon sa previous statement mo. Payag ka ha? Yun lang. Yes, Your Honor. Si Kapitan, magpapa-polygraph ka rin, examination? Papayag. Kung kinakailangan po para po sa katotohanan, I Senator. think that is Bakit po? upon request of Senator Rafi. Thank you, Senator Jinggoy. Thank you, Mr. Chair. Same is granted. Okay. Okay, before we hold an executive session, tatanungin ko na itong si Madam. Madam, ano ang trabaho ni Aling LV sa inyo? Oh, balik tayo sa una. Ang unang trabaho ni Nanay Ate LV po, Your Honor, noong August 11, 2019, isang araw po siya nagtrabaho sa loob ng palengke. Ngayon, nung pagkatapos nung hapon, sinulduhan ko po siya agad ng 300 pesos. Then the following day, ng August 12 po, 2019, patulong-tulong lang si Ate LV sa amin sa loob ng kusina kasi may kasambahay din po kami doon. Ano bit 300 nung unang araw. Opo. Pangalawang araw, Tapos po, nung pangalawang araw ng 12 po, sinabi ko sa Ate LV ka ako hindi ka pwede sa tindahan, saan kaya kita dadalhin? Ang sabi po sa akin, Your Honor, ay ate kahit magtulong-tulong na lang ako. Sabi niya, o sige, payag ka na 5,000 lang ang sweldo ko sa iyo kasi ka ako ng ganun. Wala baga akong maibigay sa iyo na palimbawa sa tindahan o kaya sa pure na kasambahay kasi hindi ganun siya kaya liable po sa trabaho. Eh di ka patulong-tulong na lang po ako, sabi kay 5,000 po ang monthly niya. Aling LV, narinig niya ba yung inilahad ni Madam France? 1,000 daw ang sweldo sa inyo at binigyan ka Yung raw po ng ang sabi niya sa akin ng unang pasok ko, sabi niya, 5,000 daw po ang start ko. Tapos po sabi niya, doon ka na lang sa kusina at wala pa tayong katulong sa kusina. Pag takatapos ka na sa kusina, bago ka tumulong doon sa loob ng tindahan. Okay, nung unang araw mo, nung August 11, Aling LV, binigyan ka raw ng 300 piso, totoo ba? Wala po, hindi po totoo yan. Buat po nag-start ako sa kanya, hindi po ako sinusulduhan. Okay. Strike one. with the permission of Senator Estrada. Pero nung dinala ka na sa Batangas, merong pahabol na may pitaka daw na 20,000 na parang naiwan mo raw yung sweldo mo. So parang binibigyan ka ng pera sa Batangas City.
Totoo ba yon? Hindi po, wala po. So totoong may pitaka ka raw na iwan. Wala po, tinapon nga po nila yung gamit ko, kasama po yung pitaka ko. Tinapon lahat ng gamit ko. Pero may alok ba sa iyo na 20,000 sa Batangas City? Wala po. Wala. So may pasabi ba sa inyo sa Batangas City doon sa bahay ng anak ni na Mr. and Mrs. Ruiz na aabutan ka ng pera? Hindi po, yung sabi niya lang po na ipapacheck up daw po niya po ako. Ano kasi nabihan nun? Yung pong hinahatid po nila ako sa bahay ng anak, sa boarding house. Saan yung bahay ng anak? Sa Palyukan po. Saan yon? Saan yung Palyokan? Sa Batangas po. Batangas City, inalokan na ipagamot ka. Opo. Nandoon sinabi kung magtatagal ka doon. Wala. Wala po. So sa Batangas City, kaya napasama ka, sabi mo dati nung huling hearing, sinakay ka sa truck ng Sibuyas, nakarating ka sa Batangas City para ipagamot. Opo. So ganun katagal ka tumigil sa Batangas City? 1 buwan po. 1 buwan. Tumulong-tulong ka rin sa paglilinis sa Batangas City? Opo, opo. Sabi niya po, magkumilos ka rin dyan para sabi niya, basta kumilos-kilos ka dyan, tulungan mo sa Ate Maria P mo. At sino Maria Pe? Ito pong, Yung katabi mo. So ibig sabihin, nagtatrabaho ka rin sa Batangas City. opo. Ayun, nagluluto ka. Hindi po, naglilinis lang po. Naglilinis, ayun. So ibig sabihin yan, lumalabas yung trabaho mo sa Mindoro, nilipat lamang sa Batangas City kung saan pinangako ang karing ipagamot. Opo. Pinagamot ka? Pinagamot. Hindi ka pinagamot. Senator Estrada, you can continue. But just to remind our colleagues here that we'll be having an executive session. Yes, thank you, Mr. Chair. Kumusta naman si Aling LV bilang isang kasambahay, Madam? Si Ate LV po ay ang ano ko sa kanya, yung kapag halimbawa sa mga kasama niya, mahilig siyang gumawa ng kwento sa mga kasama niya, kaya nasasapok siya ng mga kasama niya daw. Sabi rin Nasasapok? sa amin, opo, yun ang kwento sa amin. Tapos po, naglalagay siya ng madumi sa kapihan kasi sila po magkakasama sa likod dahil doon naman po ako nakapokus sa tindahan. Yun lang. Okay. Sa isang interview mo sa ABS-CBN, sa reporter na nagngangalang Dennis Dato, nagpa-interview ka ba? Opo, Your Honor. At sinabi ninyo, and I quote, may something medyo may tama utak niya. Referring to Aling LV. Totoo ba sinabi mo yon? Opo. Ano ibig sabihin? Kasi po, Your Sa Honor, sinabi mo. naglalagay po siya ng mga pubic hair sa pagkain. Nilalagyan niya ng mga kalawang na pako yung mga heater kapag nagagalit siya sa kanyang mga kasamahan. Tapos daw po ay yung washing machine yun ang pinto nila sa akin kasi wala din po ako nasa kwarto nga po kami. Ay Pinabubulaanan na nga nila JM yung mga sinasabi mo ngayon sa akin. Na nagtuturo ka kay JM na isulat sa kanyang affidavit o yung kanyang unang salaysay na naglalagay siya ng mga pubic hair sa pagkain, naglalagay siya ng kalawang na pako sa heater, kung ano-ano pa. Lahat pinabubulaanan niya na eh. Okay. Sir, makasingit. Kung sakasakali, Quick na lang. Kasi sabi mo may problema sa pag-iisip. Nung malaman mo may problema sa pag-iisip, ba't hindi mo pina-check sa isang psychiatrist? Ba't hindi mo din sa doktor? Ba't hindi mo na lang pina-let go? Kaysa naman patuloy pa rin siyang manakit sa sakta ng kanyang mga kasamahan. so Ayon my sa iyo. next question, Mr. Chair, bakit mo pa siyang pinatagal sa Kasi po- pagtatrabaho sa iyo? Kung sinabi mo sa reporter na may konting tama sa utak si Aling LV. Your Honor, pinapawi ko na po ang Ate LV noong August 12 pa lang po nung hindi siya marunong doon sa tindahan. Pinapawi Second ko day na mo po. lang, second day Opo. pa lang niya, pinauwi mo Opo, kasi na. po hindi kasi tindahan nga po kasi Your Honor ang kanyang i-apply sana sa akin. Wala nga So po ako ibig may mo bigay. sabihin, on the second day siya nagtatrabaho, nakita mo na may tama siya sa utak. Kasi po wala nga po ako may bigay na trabaho. Dahil hindi, sinungaling ito. Second day pa lang, pinauwi mo na. Opo, Second pinapawi. day pa lang, naglagay na ng pubic hair Hindi pa sa... po, hindi pa. Kasi kumbaga po, Kasi sinasabi mo, may Pi- tama na sa utak. hindi, eh. hindi pa, On hindi, the second day, na pumapasok siya,
Ganun ba? May tama, naramdaman mo na may tama siya sa utak? Hindi pa po. Doon Oh. hindi po, pinapawi ko na talaga siya kasi nga po wala po ako may bigay na trabaho. Tapos later on po, nung mga ano na po, mga 2020 na mga February, saka ko pa lang po naramdaman na ganun, nung kinuha niya yung pera sa bag ko na 12,000 nung doon po kami sa Tianggian ng mga February ng 2020 kasi nasa Tianggian po kami at that time. Teka, magulo ka kausap eh. Pinapauwi mo on the second day. Opo, Your Honor. Eh Kasi bakit mo inaalok na sweldo ng 5,000? Oh, pinapauwi ko na po siya, Your Honor. Tapos nakiusap siya sa akin, ate, kahit na magtulong-tulong na lang ako sa iyo dito. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung payag ka kako at ayaw mo naman umuwi, ay di ikaw, pero ang pasweldo ko lang sa iyo hanggang 5,000 lang. Kako po, Your kaya Honor. nga, pinapauwi mo na nga siya. Ibig sabihin, pinaapalayas mo na siya. Correct? Ay bakit may inopera ng 5,000 pa? On Ayaw- the second day, kasasabi mo lang ha. Opo, ayaw niya. Hindi mo. Unang araw, sinabi mo, pinagtrabaho mo sa palengke, 300 binigay mo na pinabubulaanan ni Aling LV. Tama. Tama ba tama ba ako? Tama po. Pangalawang araw, August 12, 2019, sinabi mo sa kusina na lang siya magtrabaho at ino-offeran mo ng 5,000 kada buwan ng sweldo. Tapos ngayon, sinasabi mo, pangalawang araw pa lang, gusto mo na siyang palayasin. Before po, Your Honor, na inoperan ko siya, kinausap ko po siya na, Ate LV, wala akong maibigay na trabaho kasi tindahan yung inaplayan mo. Kasi dito ka ako sa kanya sa kusina. Uwi ka na lang, ate, kako ng ganun kasi hindi ka pwede sa tindahan. Eh bakit mo ino-offeran? At siya po nagsabi na, ate, dito na lang ako. Kahit na dito na lang ang trabaho ko. Sure. Kahit na tagatulong na lang po ako. Sabi po ng Okay. ganun. Sabi niyo po kanina, pinapauwi niyo na siya at ayaw niya. Tinawagan niyo ba yung mga kamag-anak niya para sabihin yung pangyari na pinapauwi na siya dahil may problema sa pag-iisip? At that time po ng second day po, hindi pa naman alam po na medyo may problema sa pag-iisip. Oh, di ba Mga- pinapauwi mo na sana nung ayaw niyang umuwi, sinabihan mo yung kamag-anak niya. Lalo pat nung nalaman mo na meron siyang problema sa pag-iisip, eh siyempre, cargo mo pa yan. Malay mo kung may ginawa sa sarili niya o may ginawa sa kanyang mga kasamahan, cargo mo. Dapat, ang ginawa mo, sa either pinadoktor mo or nung pinaalis mo, tama lang yon. Kung ayaw niya umalis, sinabihan mo yung kamag-anak niya hindi na ko po, para sunduin siya. hindi ko po nasabihan yung kanyang mga kamag-anak, mo Your hindi ginawa? Honor. Tapos pangalawa, sabi mo, nagnakaw siya ng 12,000, pinablatter mo ba sa barangay yung pagnakaw? Hindi ko po pinablatter, Your Honor. Bakit hindi? Ang sabi niya na lang po sa akin, ate, ibawas mo na lang sa sweldo ko, te. Sabi niya po sa akin. Kaya binawas ko na lang po sa At sweldo meron bang niya. kasulatan? Wala po, Your Honor. Oh, eh di paano namin malaman kung nagsinungaling ka, kung sabi kang totoo? Dapat pag ganun dokumentado, eh may pinag-aralan ka, di ba? Opo. Oh, eh dapat yun, nung nagnakaw ng 12,000, pumunta kayo sa barangay, pinablatter mo, ito sa ang ginawa mo, and then doon sabihin mo na nagnakaw ito, hindi ko siya ididemanda pero nagkaregluhan kami, ibabas ko sweldo, pirmahan sa harap ni chairman. O hindi mo ginawa. Hindi ko po ginawa, Your O Honor. tapos hindi mo pinagamot nung malaman mo may problema sa pag-iisip. Nung nakiusap sa iyo, pinayagan mo lang, tapos binabaan mo sweldo, pinagsamantalahan mo yung weakness niya. Alam mo may problema sa pag-iisip, alam mo hindi po papalag, kaya binabaan mo yung sweldo, mapagsamantala ka. Hindi ko po yun pinagsamantalan, Your Honor. No, kasi di ba binabaan mo sweldo? Dahil sabi mo pinapauwi mo ayaw niya kaya binabaan mo ang sweldo. Your Honor, ang sweldo at that time po doon sa amin ay 4,500 lang. Ginawa ko pa nga pong 5,000 yung sa kanya, Your Honor. Kasi 2020 po yun, Your Honor. Pero yung sinabi mo kanina na nakita mo may problema sa pag-iisip, naglagay ng pako, naglagay ng pubic hair, etc., doon mo na-determine na may problema sa pag-iisip. Yun po yun talaga na dapat, kung ganon, kung sa akin yun nangyari, kukonsulta ko sa doktor, sasamahan ko sa doktor, and then, depende kung ano sabihin ng doktor, hindi na pwede magtrabaho yan, pauwiin ko na. Or kung ayaw niya magpa-doktor, ikaw mismo magpapauwi sa kanya, tatawag ka sa kamag-anak para kung sakali man may nangyari, hindi mo kargo. Kasi nga, tinimbre mo at tinimbre mo kay chairman. Ganon yun, di ba? Yan din yan sa negosyo, di ba? Negosyante ka. Di ba sa negosyo nyo, lahat ng galaw ninyo, lahat ng labas-pasok ng pera, sinusulat nyo, tama? Magaling ka sa pagsusulat sa negosyo. Dito, hindi mo nagawa, hindi mo na-apply. Natural lang yan, di ba? Everything should be recorded sa negosyo. Nung time, Dito rin dapat everything is recorded. nung time kasi, Your Honor, busy po kami. Kasi Ay, hindi mo pwedeng gamitin busy. Buhay ng tao dito pinag-usapan natin. Kung sa pera nga, wala, may time ka na mag-record. Pero pag taong pinag-usapan, buhay ng tao, wala kang time.
Dapat yun ang tamang talagang gawain mo na nakita mo may problema sa pag-iisip. Dapat agad-agad ni-record mo yung pumunta ka sa chairman. Di ba? Sinumbong mo or pinagamot mo. Hindi mo ginawa, yun ang malaking pagkukulang mo. At questionable yun. Kasi ang normal na tao, yun yung gagawin. Ipapadoktor siya. Para hindi na lumala pa yung problema sa loob ng household mo. The fact na pinabayaan mo yun, ibig sabihin, kinukonsinti mo, game, okay ka lang kasi hindi naman ikaw nasasaktan. In fact, ikaw ang nananakit. Yun yung basa ko doon. Salamat, Senator Jinggoy. Thank you. With the permission of our dear colleagues here, we are about to have the executive session unless there are still Marami po questions. ang tanong, Mr. Chair. Okay. Thank you, Mr. Chair, for your indulgence. This woman is giving a lot of inconsistent statements, answers, Mr. Chair. Sinabi mo, Madam France, pangalawang araw pa lang pinapaalis mo na siya. Tama? Pero umabot pa siya ng 4 na taon. At pinalipat mo pa sa dinala mo pa sa anak mo. O, paano siya tumagal na, pangalawang araw pa lang, gusto mo na siya palayasin, umabot mo na 4 na taon sa'yo. Sinama mo pa rin sa Batangas, sa apartment ng anak mo. Your Honor, wala pong 4 na taon kasi 2019 ng August lang siya pumasok sa amin. Kailan mo siya dinala sa Batangas? Dinala po siya sa Batangas noong mga May 18 to 20. Hindi ko po matandaan, Your Honor, 20 ano? 2023. Oh, 4 na taon. Wala po. 2019 nga pumasok Oh, ilan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh. Ilan? Ilan daliri mo? Ilan ma? Huwag mo ako tatawanan. Seryoso ako. Ilan? 2020, 21, 22. Opo, 23. O ilan? 23 nga. 4 years nga. Magpo 4 years na. Ako sinungaling o ikaw? Ako sinungaling o ikaw? Mali lang po yung bilang, Your Honor. O umabot ng 4 na taon. After 2 days, pinapalayas mo na siya, pero umabot pa ng 4 na taon sa'yo. Opo, kasi kahit anong pilit po namin, Your Honor, na paalisin, ayaw umalis ng Ate LV. Chair, para medyo lumamig-lamig muna ang ulo ni Senator Senator Jinggoy. Tulfo, magpalamig muna, Senator. Tingnan mo Estrada. to Makinig ka, Miss Ruiz. Sabi mo, may problema sa pag-iisip, naglalagay ng pako sa heater, naglalagay ng pubic hair sa mga inumin. So, hindi nga normal yung gawain nyo. Nakakatakot nga. Kung ako bilang amo, meron akong ganong kasambay, matatakot ako. Baka mamaya lalasunin ako. Diba? Tama lang? Yes or no? Yes po. Nakakatakot, diba? Kasi baka mamaya lalasunin ka. Darating time lalasunin ka, tama. Kasi baka mamaya sinumpong, laso ng susunod, imbis na pubic hair, tama. Kaya nakakatakot, tama. May kasama naman po siya sa... Basta nakakatakot yung, di ba? Yung ganong gawain. Opo. Mahal mo anak mo. Opo. Lahat gagawin mo para maprotekta mo yung anak mo, tama? Opo. Lalo pat babae, 15 years old. Opo. So, bakit tinasper mo siya? Alam mo may problema sa pag-iisip, naglalagay ng mga kung ano, mga dumi sa inumin. Bakit mo itatransfer siya sa anak mo na mahal mo? Nandiyan po si Fe na tagapagbantay ng... Regardless. Hindi mo dapat nilalayo mo yung mga tao may problema sa pag-iisip ayon sa iyo, nilalayo mo sa anak mo. Baka madisgrasya yung anak mo. Ang ginawa mo, inilayo mo sa iyo para ilagay sa anak mo. Therefore, hindi totoo yung sinasabi mo. Kasi kung ako may problema sa pag-iisip yung isang kasambay, granting naging magkatulad tayo ng konti sa pag-iisip, hindi ko pa doktor, hindi ko pa uwi. Pero hindi ko itatransfer sa anak ko. Ilalayo ko lahat ng kapahamakan sa anak ko. Matatakot ako. Ikaw, tinasper mo pa na ayon sa may problema sa pag-iisip. So therefore, nagsisinungaling ka. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi nga makakawala si Franz Ruiz na ito sa kamay ng mga senador na ito. Sa paggigisa pa lamang nila ay talagang kinukuha na lahat nila ng ebidensya at pinagko-compile na nga ito laban kay Mr. Ruiz na ito at sa pamilya na patuloy ang pang-aabuso kay Nanay Elvie Vergara at tira nakalanas din ng hindi pagbibigay ng mga sweldo ang iba nilang kasambahay. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.